So first, um, here's our login system. So although hindi ko na siya sa email kasi po ito rin yung pero ipapakita ko po muna yung sa login system. So first, pag nilan po natin yung login system, ito po siya. So bale, ito lang po yung code na yung nakarang kinode lang po natin and then mas in-improve po para po gumanda po yung user. And then may correct username na po correct password na dapat i-input yung user which is nilagay lang namin sa code. Ito po, correct username and correct password. Pag yan po yung in-input ng user is makakapasok siya. Mag-redirect siya sa menu. So, try mo. And ito po yung menu namin. Um, from our UML, may nakalagay po dito na shop name, which is ito po, Clearland Venture, location, Mandaluyong City, contact info, ito po, gmail.com, and then contact number, and then yung inventory, staff, and customer is, di na po namin sinama kasi po, naka-database po yun, pero yung POS po na ginamit namin dito is, yung sa mga cashier lang po, sa mga SM, ganun. And then next is yung sa toy. Sa toy naman po, meron tayong toy name. For example, ito si Spider-Man, Wolverine. And then, yung brand, di na rin po namin sinama. Kasi po, um, kasi po, kinuha lang po talaga namin to sa internet. And then, yung price is, nandiyan po, naka-integrate na. Yung age range din po, hindi na namin sinama. Tsaka yung quantity. Kasi, tulad nga po ng sabi ko, di po kami naka-database. Kasi, sa age range po, kailangan mo gumawa pa po ng account and para ma-identify kung anong age nung bibili. Then, next po is yung subclass ng toy, which is action figures, building blocks, educational toys, toy playsets, and outdoor toys. So, bali po, yung nagawa lang po namin dito is yung action figures, building blocks, and then ito pong outdoor toys. Tatlo lang po yung nagawa namin kasi po, hindi na po kinaya ng time po namin. And then, um, yung other po na, yung other methods po na sinama namin dito is ito pong reset button, total, and exit button. Tsaka ito pong tax, subtotal, and then yung total. So, ito naman po tayo sa action figures, building blocks, and outdoor toys. Ito pong action figures, building blocks, and yung outdoor toys, meron po silang tagtatatlong subclass, which is superheroes, fantasy characters, and dolls para sa action figures. Tapos naglagay din po kami ng attributes nila, kung posable ba, kung may ilaw or may sound effects dun sa superheroes. Sa fantasy characters naman, merong accessories, armor, weapons. Tapos sa dolls, merong dress up, hairstyle, and custom outfit. Ito po siya. Ayan po, yung hairstyle, outfit, or light up, tapos o kaya may sound effect. Tapos sa ano naman po, sa building blocks, meron din po kami tatlong attribute, ay at tatlong subclass, which is yung Lego, wooden blocks, and magnetic blocks. Meron tayong classic, team set, advanced build para sa Lego na subclass. Tapos sa wooden blocks, meron tayong attributes na size, shape variety, or paint finish. Tapos sa magnetic block, meron tayong colorful, tas geometric shape.
Dito naman po sa outdoor toys, meron tayong size, training wheels, gears para sa bicycles, tas sa sports equipment, meron tayong balls, rackets, or nets. Tas sa ride-on toys naman, meron tayong battery-powered, tas pedal-powered. So, dinagdag po namin to para magkaroon po ng variety ng pagpili yung bibili po ng items. Kung ano yung gusto nila or ano yung gusto nilang style ng yung mga laruan nila. Tapos po, meron pa po tayo dito na ito po, time. Nagdagdag pa po kami ng attributes na time para po dito sa pag pag binili mo po ito, tapos magpiprint po siya dito, pwede maglalabas po siya ng time and date kung kailan po siya binili para ma-output po dito sa receipt. And ayun po yung gawa ng group 1 sa UML versus menu. So, ito po yung magiging output ng code natin. Halimbawa po, gusto ko pong bumili ng Spider-Man. Pwede po tayo mag-add yan ng quantity. Tapos, pwede tayo mamili ng attributes niya kung anong gusto natin. Kunyari, gusto ko yung ilaw po sa chest. Yan po. Mag-show po siya ng message na Spider-Man selected light up chest light. So, ibig sabihin po niyan na select na po natin yung chest light na attributes. Tapos sa sound naman po, sabihin na lang po natin na ayaw ko po ng sound effect. Yan po, mag-show po siya niyan. Then, press OK. Pagka ano po niyan, pilitin po natin yung purchase. So, lalabas na po dito sa receipt yung Spider-Man na may isang quantity tas yung presyo niya. Tas, ito po yung sinasabi ko po kanina na magpiprint out yung time and date. Ito po siya, nagaget po siya dito. Tapos halimbawa po gusto rin po natin bumili ng ah, isang Tetris tapos ano, sabihin po natin dalawang minions. Ayan po. Tapos yung Tetris gusto po natin ng large. Sabihin po niya na ay medium po. Sabihin po niya na medium. Tapos gusto natin natural woods kunyari. Yan, natural woods. Tapos sa minions naman po, gusto po natin yung sa Lego Minions po, gusto po natin yung castle, tsaka cityscape. Ayan po. Tapos pipilitin na po natin yung purchase. Tapos ito rin po. I-show po niya dito yung mga items na binili natin. Yung name, quantity, tsaka yung price. Tapos, pag gusto na po natin finalize, pinutin po natin yung total. Pero mamaya pa po natin pa-finalize kasi i-explain po muna natin yung attributes ng ay yung ginagawa po ng search kasi may search bar po tayo dito. So, halimbawa po dito po sa search, hindi po natin malaman kung ano po yung gusto nating bilhin. Halimbawa po, gusto natin bumili ng Barbie po. Pwede po tayong mag-type dito ng Barbie, tapos search. Lalabas po siya yung Barbie na class. Tapos dito na po tayo pwede bumili. Pag gusto natin ng kulot na buhok, tapos ang outfit po natin is naka-sportswear. Then, gusto natin tatlo. Then, press purchase. Ayun na po, lalabas po siya dito. So, ayan po. Ito na po yung mga binili natin. Tapos, gusto na po natin siyang i-total. Bibilitin po natin yung total. And, magto-total na po siya ng 1993. Bali, tas magkakaroon po tayo ng tax na 4%, which is 4% ng 1993 is 79.72. Tapos dito sa pinaka-total po, ipagtototal po yung subtotal plus sa tax. Magiging 2,072.72. Ito na po yung pinaka-total natin na binili. Bale, ito po yung receipt.
Tapos, kunyari po gusto po natin mag-ano ulit ng isa pang reset, pwede po natin pindutin 'tong reset para magre-reset po yung buong program. Tapos, ayan po, nag-reset na po siya, nawala po yung ano niya. Tapos, pwede po natin pindutin yung exit kung gusto na natin mag-log out. Magtatanong po siya ng, "Are you sure you want to log out?" Sabihin po natin, "Yes." Then, pupunta na po siya sa login system.